Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion ang pahayag ni Congressman Abante, na tila bagang kinukonsensya niya si VP Sara. Sabi niya, maawa ka sa staff mo. Ito, update muna tayo sa fund drive para sa ating Brave 14 plus 3 Marines. Nakapag-ipon na po tayo ng 72,000 sa ating GCash number, and by tomorrow I'm sure aabot na yan ng 100,000 plus, kaya magpapadala ulit tayo ng tulong para sa kanila. Umabot na po ng 630,000 pesos ang naipadala nating tulong sa kanila para makapagpiyansa sila sa kanilang mga kaso. Marami pang warrant of arrest na ilalabas laban sa kanila. So ito po ang ating GCash number, 0966-265-8480. Ang pangalan nito is Ivan Henry Sibog, Echo Victor Alpha November, Sierra India Bravo Uniform Golf. Sa mga taga-ibang bansa, city address nito is Cagayan de Oro City at ang street niya is Barangay Patag. Okay, ang post ito. Ang balita ngayon, Abante, maawa ka naman sa mga staff mo. Hinamon ni Manila 6th District Pastor Benny Abante si Vice President Sara Duterte na personal na humarap at magpaliwanag sa impeachment trial laban sa kanya, sa halip na aniyay ipaubaya sa kanyang mga tauhan ang pagsagot sa mga issue. Sabi niya, I think the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin ito, mandato ng Senado ito, sabi ni Abante matapos ang ika-16 na araw ng paglilitis. Dagdag pa niya, dapat humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya, siya mismo. Nakakaawa po yung staff niyang nag-explain siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Wala pang tugon mula sa kampo ni VP Sara kaugnay ng hamon ni Abante. Kung ano ang posibleng sagot ni VP Sara dyan? Kung yung minaldita, manigas ka. Yung minaldita ba? Malala ko nung kampanyahan last year na midterm election, sabi niya na inano niya yung pagiging, yung pagdilat niya, di ba may litrato siyang nakadilat. Kaya tinawag siyang Boy Dila. Anyway, karapatan yan ni Congressman o Pastor Abante na manawagan, but depende sa Vice President. Ibig sabihin, dahil hindi siya umaharap, to me, ang tingin ko is, relax lang ang BP. Baliwala yan, bahala ka dyan, manigas kayo, impeach niya ako, so what? Kung ma-impeach o kung matanggal ako. Ganyan siya hindi siya takot matanggal sa pwesto. May isa lang akong narinig na statement niya. Kung, sabi niya, bago magsimulan trial, kung mapatunayan ninyo na mayroong akong unexplained wealth, magre-resign ako kagad. But, galingan niyo. Kasi kung hindi nyo ako matalo sa impeachment, humanda kayo dahil ipapakulong ko kayo pag ako nagpresidente ka. Ganon yung tenor niya. Kaya itong mga, alam nyo na, mga members ng Maleta Gang, takot na takot sila sa 2028. Itong si Congressman Adjong, I don't know saan niya nakuha yung idea. Dapat huwag nang payagang tumakbo si VP Sara. Dapat
ang mga tao na may kaso sa ombudsman, may kaso sa kuwa, huwag nang payagang tumakbo. Anong ibig sabihin nun? Makikita mo yung takot nila kay BP Sara. Sa bawat araw na magdaan, o bawat buwan, papalapit na papalapit ang eleksyon, kikita mo yung takot nila. Ano pa, may post si Attorney Edward Chico, nabasa ko kanina. Doon daw sa caucus ng mga senador, majority, may nagbiro daw, magbutuhan na tayo. Huwag na nating tapusin ang impeachment trial dahil ang taong bayan wala namang interesadong manood. Ako nga, hindi na ako nanonood eh. As in, wala na talaga. Nagre-react na lang ako kung may magandang post tungkol. Nagre-reaction ako. Kaya lang, manood? Bahala ka dyan. Oh. Wag na daw. Kaya sabi ni Atty. Chico, pwede. Sabi niya. Para makatipid tayo. Total, kahit hindi matapos ang trial, ang mga senador, may boto na yan eh. And I agree. Sa nakikita ko sa mga senador, mayroon na silang boto. Example, minority senators, meron bang boboto sa kanila ng conviction? Wala. Lahat, yung minority senators, boboto yan ng acquittal. Yung majority naman, hindi lahat yan boboto ng conviction, although karamihan, conviction, 10. Kung yung 13 na bilang nila, na nakikita ko, opinion ko lang, 10 ang boboto ng conviction. Excuse me. 3 lang ang alanganin. Baka mag-abstain or acquittal. Sino-sino yung 3? Escudero at saka JB Ejercito kasi magre-re-election sila. Pangatlo si Subiri dahil ang Bukidnon, Duterte country yan, ayaw niyang banggahin ang kanyang mga botante kay baka daw magkandidato siyang governor sa 2028. O di, 10 lang ang siguradong boboto sa conviction ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay ni Gian sa Ganahay nga taga Sitio Kalapat Tagbagtalakag Bukidnon. So mao na ni siya ang natabangan og gero kay ang iyang atop trapal lang gyud. Og kini siya wala gyud nay bana kay gibiyaan sa iyang bana. Mao ra ni ang itsura sa iyang kahimtang. So mao na gyud ni ang ilang pagpuyo. So diri lang sila gatulugan. So mao na ni ang gihatag nga yero nga napulo ka buok nga iatop karon. So gitabangan rin ni sila sa pag-atop. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So nakaatop ni gid ang tag-iya aning balay. Una, salamat sa Ginoo, salamat sa naghatag sa akong sinapulihan na tong trapal nga akong giatop lang. So napay kay bana karon? Wala. Wala, so gibiyaan kasi mong bana. So pila ka buok ang imong anak? Ang nasa ko tulo. So pila day tanan imong anak? 5 unta. 5. So ang duha To sa akong mama. to as imong mama.
So ikaw ra gabuhi sa imong anak O nga tulo. nga tulo. So nag-eskwela sila Eskwela ang duha, ang isa baby pa man. lagi. So unsa lang imong trabaho di ay? Trabaho ko sa agar. So ikaw na gid mangita gid og pangonsumo. Ako tanan. So salamat kaayo. Salamat kayo.